OMG, kumpirmado na FPRRD lang nakakagawa nito, kumilos na napaluha Pacquiao sa matinding sinapit, iyak. Usapang Pacquiao naman ata ito, ha? Mariosep, what happened? Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat Kapanig TV. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating boxingin! At sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ang mainit-init na balitang ito. Pasok! Ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Matapos sumanib sa senatorial slate under Alyansa para sa Bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos, dating senator na si Manny Pacquiao, tinawag ng taong bayan na walang paninindigan matapos sabihin ito noon na hahabulin ang pamilyang Marcos patungkol sa kanilang ill-gotten wealth at muling binuhay ng marami sa ating mga kababayan ang tila maanghang na pahayag noon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Teka lang, no? Balikan natin yung sinabi ni Pacquiao, di ba, nung eleksyon. Siyempre, parang ano lang naman yun eh, sa kanya, politika lang naman yun. Wala namang personal, ha? So, eto, di ba, natalo si Manny. Sumama siya kay PBBM. Paano kaya kung nanalo si Manny nung mga panahon na yon at siya yung naging presidente ngayon? Ano sa tingin niyo mga katunay? Tutuparin niya ba yung sinasabi niya na pananagutin niya ang mga Marcos? 'Di ba? Sabi niya ipapakulong, ganto ganyan. 'Di ba? Galit na galit pa siya nung una, halos parang naghaharakiri. Parang ang laki-laki ng kasalanan ng mga Marcos sa kanya. Tapos 'di ba? Nung nanalo si PBBM, inimbitahan siya sa Malacanang, nandoon siya. Parang biglang no, kailangan magkaisa na lang tayo. Wala nang galit-galit kasi sinabi nga ni PBBM, wala nang kulay-kulay. Pero, ang tanong, kung siya ba ang nanalo, ganyan ang mangyayari. Magiging maganda kaya ang trato ni Pacquiao sa mga Marcos kung sakasakaling siya ang nanalong presidente? Ituloy niya kaya yung naging banta niya nun? Kasi hindi naman biro-biro yun, no? Kasi kung pamilya ko, bantaan niya ng ganun para sa akin. Okay na yung okay tayong dalawa, pero yung para magdikit tayong dalawa, wag na lang. Di syempre, di ba, hindi biro-biro. Paano pag nanalo to? Di ba? Ipinakulong na kami nito, baka ipatapon na kami sa Espanya. Para mga bayanin yun, ganun ginagawa. Di ba? Tapos ngayon, nanalo kami kasi sumasama sa amin to kasi panalo kami. Ano to, lagay sa pata. Diba? Kay Manny, hindi ko sinusukat ang pagiging boksingero niya. Wala akong masasabi sa pagiging boksingero niya. Talagang idol ko siya doon. Pero pagdating sa politika talaga, Manny, tablahan tayo. Diba? Kahit naman papaano, marunong tayong tumingin ng mga politikong karapat-dapat sa hindi. Kasi yung iba, kung tutuusin mga katunay, sumikat lang. Yan, sumikat lang, nakilala lang ng mga tao, nakakuha ng konting respeto sa mga tao, feeling nila pati ang politika ay pwede na nilang pasukin. 'Di ba? Gaya nung iba, nag-viral lang sa Facebook, 'di ba? Nagba-viral lang sa Facebook, may nababalitaan ka na. Tatakbong congressman, tatakbong konsihal, tatakbong senador. 'Di ba? Ganun lang ba? Kailangan ba? Tatakbo ka sa politika? Kailangan ba? Celebrity ka? Kilalang tao ka? Hindi. Hindi yun ang dapat nating gawing basihan, mga katunay. Ang gawin nating basihan, ano ba ang naitutulong nitong taong ito, no, kahit hindi siya kilala? O nung hindi pa siya sikat? Diba? Nung hindi pa siya nagba-viral, lalong-lalo na, diba, may mga tumatakbong mga ganun na nagba-viral na tatakbo ngayon. Diba? Huwag tayong basta-basta magpapabudol kung kani-kanino. Na eto si Kato, iboboto ko to. Tinabing sa nasabing senador na mag-aral ka muna. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, nag-aral naman si Manny, di ba? kung bago ka pala
lamang sa aming channel. At huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, matapos sumanib sa senatorial slate sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos, dating senator na si Manny Pacquiao, tila kinuyog ng taong bayan at muling binuhay ang tila maanghang na pahayag noon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanya na mag-aral ka muna dahil sa tila pagsawsaw nito noon sa usaping West Philippine Sea. At kung ating matatandaan noong taong 2022 ay tila nagbigay ito ng pahayag na kung saan ay nangako siyang hahabulin ang pamilyang Marcos patungkol sa kanilang ill-gotten wealth. Na ayon kung ako kay Manny, mag-ano na lang siya, no? Mag-focus na lang siya sa pagbo-boxing, di ba? Kasi lagi naman ang inaano ni Manny, gusto ko makatulong sa mga tao. Eh kahit naman wala ka sa posisyon, makakatulong ka sa mga tao eh. Focus na lang sa boxing hanggat may laban, tira. Sa marami sa ating mga kababayan ngayon, bakit bigla na lamang nag-iba ang ihip ng hangin? Politika nga naman. Dahil kasama na ngayon sa senatorial slate ni Pangulong Bongbong Marcos para sa 2025 midterm election at nanumpa na politika ngayon parang wrestling eh, no? Parang WWE scripted. Sa harapan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Present pa ito sa official na pag-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang lineup sa senatorial slate na kanyang ini-endorso para sa midterm election 2025 sa alyansa para sa bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama nga dito si dating Senator Ping Lacson, dating Senator Tito wala na, independent na yan eh. Soto, re-electionist na si Bong Revilla, Lito Lapid, Francis Tolentino, Pia Cayetano. Daanin na naman kayo ni Bong sa budots-budots niya. Isang sayo nga dyan, Senator Bong. Budots-budots. Senator Amy Marcos na hindi nagpakita sa mismong proclamation. Abby Binay, Erwin Tulfo, Camille Villar at Benhur Abalos na mga bagong senatorial aspirant. Tila nga daw, pakapalan na nga ito ng mukha. Dahil sa naging pahayag nito noon, tila pagbabayarin niya ang pamilyang Marcos patungkol sa kanilang ill-gotten wealth. Dahil nga sa naging balitang ito ay hindi tuloy mapigilan na magbigay ng komento ng ilan na marami sa ating mga kababayan. Lumalabas kasi doon parang wala siyang isang salita eh. Eh yung sinasabi natin, napakatatapang nila. Pag nakikita natin, akala mo gasino, makakaangas magsasalita. Akala mo kung ano na, yung akala mo may mga paninindigan na talaga. Pero pagdating sa ganito, sumusuko pala, bumabaliktad pala. Parang ang hirap naman kasi pagkatiwalaan ng mga ganong tao. Yung walang sariling paninindigan. Yan ang pinakamahirap eh. Kung ikaw may paninindigan ka, halimbawa, may nakita kang mali noon, kaya gusto mong gawin na ipakulong. Kung ano yung nakita mong mali, panindigan mo yon. Nakita kong mali yan eh. Kailangan panindigan ko kung ano yung naging paniniwala ko. Ngayon, tatakbo ko kahit wala ako sa inyo, kahit hindi ako sumama sa inyo, paninindigan ko. Diba? Hanggang sa makakuha ko ng butas na ako'y manalo, saka ko gagawin yun. Pero yung ganito, is parang yung sinabi niyang ganun, is parang scripted lang sa isa. Parang scripted lang. Diba? Parang ano lang to, nagpapa-viral lang. Diba ganun naman sa social media? Diba? Para maging trending ka, bumanat ka ng bumanat. Ganun yan eh. Tumira ka ng tumira. Siyempre, maraming magkaka-interest sa'yo. So, pag maraming nagkaka-interest sa'yo, ayan na. Dadagsa na lahat. Bashers, yung papanig sa'yo, ganun yan. Parang ang nangyari kay Manny, ganun. Diba? Magpapaingay ako. Kung ito yung paraan para umingay ako, gagawin ko. Alam natin yan eh. Nasa showbiz din niya naman si Manny. Alam niya nila ng galawan ng showbiz. Diba? Alam na sa pagboboxing. Ganun. O, siba sa boxing, nakikita natin pagka-aangas nila. Pag maghaharap pa lang sila, akala mo talagang magchuchok-tsakan talaga sila, di ba? Pero pagkatapos ng boxing, is friends na sila, okay na sila. Di ba? Parang ganun lang yun. Pero ang politika kasi iba eh. Di ba? Hindi yan boxing, hindi yan pelikula, hindi yan artista. Ang kailangan natin dito is yung may paninindigan. Kung meron kang paninindigan sa sarili mo, paninindigan mo kung ano yung sinabi mo. Di ba? Eh wala eh, parang ang nangyari, nagsalita ka ng ganun. Sumuka ka. Sinuka mo sila eh. Galit ako dyan, sinusuka ko kayo. Parang gano'n na lang eh. Kaso nga lang, nung sinuka mo na, aba, nanalo yung mga Marcos. Bigla mong pinulot, kinain mo.
Ganun yun, Sir Manny. Kaya pinapayuhan kita. Di ba? Kaya mawawala yung tiwala sa inang taong bayan eh. Kasi hindi dapat ganyan ang move. Di ba? Halimbawa, kung di ka naman makasali sa mga Duterte, kung ayaw mo din sa mga Duterte, independent ka na lang. At least yung sinabi mong yun, tungkol sa mga Marcos, hindi na nai-open. Kaso nga lang, mai-open ngayon yan. So, ang iisipin sa inang mga tao, wala ka palang isang salita. Di mahirap ka palang maging leader, mahirap ka palang manalo. 'Di ba? Yun ang iisipin sa'yo, magkakaroon ng side comments. Dapat iniisip mo muna yung mga una mong ginawa at una mong sinabi bago ka gumalaw ng ganyan ngayon. Tila nga daw, pakapalan na ito ng mukha at tila Ayun. nagtatawa na di umano sila. Dahil noon, sabi niya, hahabulin daw niya ang pamilyang Marcos sa di umano yung mga ninakaw nito. Pero ngayon, nakipagkampihan na para sa senatorial slate ng Marcos administration. Hindi naman may tatago na talaga noon pa man. Ay gustong-gusto na talagang tumakbo ang senator ulit ni Manny Pacquiao matapos itong matalo sa kanyang pagtakbo bilang Pangulo noong nagdaang eleksyon. Ayon pa sa naging official report na inilabas ng Philippine Star sa kanilang official website, and I quote, Pacquiao I Senate comeback, May 11, 2024. Manila Bulletin, Philippines. Manila, Philippines, Manny Pacquiao wants another shot at being a senator. The retired boxing icon who served the Senate for 6 years before running for president in 2022 yesterday confirmed in an ambush interview by ABS-CBN he's joining next year's senatorial race. Manalo pa kaya to si Manny? Di para sa akin, no? Okay na yung kay Manny na lang na maging simple na lang siya, maging boxer na lang siya. Kung gusto niyang tumulong, pwede naman siya tumulong bilang sibilyan. 'Di ba? Hindi naman kailangan maging politika, mayaman ka naman eh. 'Di ba? Ngayon kung 'di ba? Sayang kasi yung islat, sayang kasi kung tutuusin, sayang. Maraming deserve dun sa islat na pwede niyang pumasok siya sa yung pwede niyang anuhan. 'Di ba? Pwedeng anuhan ni Manny. Sayang yung islat. Hindi sa islat doon sa sinamahan niya ngayon, ha? Yung islat, halimbawa, 12 yung pipiliin. Sayang yung islat, makapasok si Manny, 'di ba? Maraming deserve na tumatakbong senador ang dapat makapasok talaga. Kaya sinasabi ko nga dito, mga katunay, huwag kayong magre-rely sa pangalan. Huwag kayong magre-rely dahil na viral to, kilala to, artista to. Kailangan lagi niyong uunahing imbestigahan dyan is kung ano ang nagawa nitong tao na to nung wala pa sa serbisyo, nung hindi pa nagsiservisyo sa Pilipino. At kung ano ang nagawa naman nito kung sakaling re-election is, ano ba ang nagawa nito nung nakaupo siya? Kasi ang nangyayari ngayon, yung nakaupo na yon, nagre-election, tumakbo siya, nanalo uli siya, tapos sisisihin na naman siya ng mga tao. Wala namang ginawa to eh. Pero magtataka ka, sa susunod na eleksyon, panalo na naman siya. Diba? Parang ang kulit-kulit natin. Kasi nga, wala tayong tiwala sa iba. Yung ibang tumatakbo, bakit hindi natin ibigay sa kanila yung pagkakataon? Diba? Ngayon, kung tayo'y diskumpiyado, total 2025 pa naman. Malayo pa ang eleksyon, 2025 pa. Bakit ngayon pa lang is hindi nyo pag-aralan kung sino-sino yung mga dapat yung iboto? 'Di ba? Nakikita naman natin, nababalitaan naman natin kung sino-sino mga senador yung tatakbo eh. 'Di ba? Mas maganda pag-aralan natin. Yung sinasabi ko nga kanina, alamin nyo kung ano ba ang nagawa nito. Kung halimbawa, first time siyang tatakbo bilang senador, alamin natin kung ano ang ginagawa niya nung wala pa siya sa pagiging senador. Kung ano ba ang maiaambag niya sa Senado. Kasi ang hirap magpaupo dyan, tapos puro na naman investigasyon ang gagawin. Wala na namang pag-uusapan kung ano-ano na lang, pero yung problema ng bansa, hindi na pinag-uusapan. Diba? Kaya mga katunay, manawa na tayo sa mga ganong tao. Diba? Sa akin nga, gusto ko mga bagong muka. Pero, meron din namang mga datihan na may pakinabang. Diba? Gaya na Senator Bongo. Yan. May mga pakinabang yan. Alam nyo naman kung ano yung pakinabang na sinasabi ko. Maraming naninirang tao kay Bongo. Pero, yung mga taong bayan ang nakakaramdam kung ano yung naging pakinabang sa inyo ni Bongo. 'Di ba? Yung malasakit center niya, ang daming natulungan sa ating lahat niyan.
45-year-old Pacquiao, who retired from professional boxing in 2021, gave the thumbs up sign when he asked is running under President Marcos' party, Partido Federal ng Pilipinas, PFP. Yes, said Pacquiao under PFP. The sportsman politician from General Santos remained a strong, viable candidate for next year midterm election. He placed 6th recent survey by Pulse Asia Research Incorporated for senatorial candidates. The former congressman from Sarangani 2010 to 2016 placed 6th in the Pulse Asia survey released last month, behind Representative Erwin Tulfo, former Senator Tito Soto, former President Rodrigo Duterte, Senator Bongo, and Senator Pia Cayetano. Trailing Pacquiao in a survey, Senator Ronald Batu de la Rosa, Senator Amy Marcos, former Manila Mayor Esco Moreno Dumagoso, broadcaster Ben Tulfo, Senator Ramon Revilla Jr., and Makati City Mayor Abigail Binay. Pacquiao ran for senator in 2016 and placed 7 in over 16 million votes. In the 2022 presidential elections, the only boxer in history to win world titles in 7-weight division, placed 3rd under the Prom D banner with 3,663,113 votes, behind Marcos 31,629,783 and Leni Robredo 15,035,773. End quote. Sa naging official report nga na ito na inilabas ng Philippine Stars sa kanilang official website noong May 11, 2024, ay talaga namang kumpirmadong may balak na talaga noon pa man si dating Senator Manny Pacquiao na tumakbo muli sa pagkasenador sa darating na 2025 midterm election. Kaya nga dahil dito ay hindi na nagtataka ang marami sa ating mga kababayan na mapapabilang siya sa alyansa para sa bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos, dahil gagawin at gagawin talaga ng senador ang lahat ng kanyang makakaya para lamang makatakbo siya at manalo muli sa pagkasenador sa darating na 2025 midterm election. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na talagang pakapalan na lang na mukha itong si Manny Pacquiao, dahil ang dati niyang kinakalaban at nagdaang eleksyon na si Pangulong Bongbong Marcos ay siya ngayong kakampi niya para lamang matupad niya ang kanyang ambisyon na maging senator muli sa Republika ng Pilipinas. Kumbaga parang ano, no? Tol, pasensya ka na sa mga sinabi ko. Siyempre, sabihin naman natin, okay lang yun. Alam ko, dala lang ng galit mo yun. Alam ko naman, scripted lang yung ginagawa. Yung galit-galitan. Hirap mo, man. Hirap ng ganyan. Kung tutusin, mahirap talaga. 'Di ba? Ang hirap. Paano ka namin pagkakatiwalaan kung yung paninindigan mo is nasisira? Wala kang isang salita. 'Di ba? Galit ka tapos bati. 'Di ba? Nagbati kayo nung nanalo. Eh di parang natakot ka din. 'Di ba? Sabihin mo, hindi ako takot. Ba't ako matatakot? Ito ang naging komento ng marami sa ating mga kababayan, na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, good day, tama po sir, hindi taga Davao pero nakikita ko laki ng improvement. Correct po kung hindi nakaupo bilang presidente si Pangulong Rodrigo Duterte in 40 years. Plus hindi na siya ang lubak-lubak na kalsada Duterte lang sa kalam. Noong tumakbo yan si Pacquiao president, comment ko noon, kahit bigyan pa niya ng 1 million, never ko siyang iboto. Ngayon naman, akala ko makadiyos si Pacman. Bakit yan siya sumanib sa administrasyon? Iba nga na alam naman ng lahat ng kahayupan at kademonyuhan andyan na. Parang hindi taga Mindanao si Pacquiao, sinuka mo na, kinain mo pa. Ang politiko talaga kakainin ang prinsipyo, makaupo lang sa pwesto. Ano ang gagawin ng isang taong... Yun yung nawala sa kanya eh, prinsipyo. 'Di ba? Eh yung sinasabi na kakainin ng prinsipyo, makaupo ka lang sa pwesto. Gagawin mo ang lahat, makaupo ka lang sa pwesto. Eh, kung sa tingin nila, yan yung malakas. Pag sumama ako dyan, malakas to. 'Di ba? Ipapanalo ko na ito. 'Di ba? Pero iba kasi yan eh. Kinalaban mo yan eh. 'Di ba? Nagsalita ka ng hindi maganda dyan, nagbitaw ka ng ganyan. Swerte mo nga, 'di ba? Dahil pinayagan ka. O pagpalagay natin, pinayagan ka kasi popular kang tao. 'Di ba? Makakakuha sila ng pansin kapag nandiyan ka. Kumbaga, meron kang pakinabang. Pero yung prinsipyo mo is talagang nawala na talaga. Yung dignidad, wala na. Huwag mo nang asahan na gano'n na meron. Yun ang pinaka nasira sa'yo.
lalong-lalo na sa pagtingin ng tao sa'yo. Sa pagiging boxer mo nga, hindi ka namin sinusukat doon. Wala kaming masasabi tungkol doon. Salamat sa ginawa mo sa bansa natin. Although, syempre, pag nanalo ka, may pera naman talaga, nagiging mayaman ka doon. Pero, syempre, parte pa din yun na kapag nananalo ka, is may pagmamalaki ka ng mga Pilipino dahil Pinoy ka. Diba? Doon believe kami. Pero tungkol dito, medyo money, Sir Money, tablahan tayo dyan, kiss ka muna. Walang paninindigan kung ultimo sarili niyang salita, kinain niya. Wala naman talagang prinsipyo si Pacquiao Yun dahil lang. kung sino ang nakaupo doon yan papanig. Wala namang gagawin ito kundi sumunod sa amo niya. Paano ko mapagkatiwala ang Pacquiao? Isipin mo lahat ng pinagsasabi mo sa mga Marcos noon. Tapos ngayon, kumapit ka sa BBM team. Mag-independent ka na lang. Ayun. Go. Ito po, no? Soto, Lacson, Lapid, wala naman Ayun, daw. syempre, suportahan natin to si Sir Badong Aratiles. So, sorry, Sir Badong. Ayun, si Sir Badong Aratiles. Ayan, suportahan natin yung kanyang channel. Yan, bibigyan natin ng reaksyon. Wala namang gagawing bago ayon sa kanilang mga pahayag, no? Bakit pa natin sila iboboto? Ang kinakailangan po natin, magdadala ng pagbabago sa Senado. Kasi iba na po ang sitwasyon ngayon. Papalubog po ang bansa natin. Walang pumapasok na investor. Ang laki-laki na, bumalik na po yung mga droga, krimen. Ang laki po ng problema ng kahirapan. Ay, grabe. Parang ang piyesta ngayon eh. 'Di ba? Nagbalikan nga talaga lahat yan. Pero tayo, magpasalamat tayo kay FPRRD dahil yung droga na yan is kahit pa paano nabawasan. 'Di ba? Hindi katulad dati. Talamak talaga. Yung sinasabi ko nga, dati kulang na lang ibenta yan sa palengke, sa department store. 'Di ba? Pero nung dumating si FPRRD, nabawasan yan. Ngayon, kung bumalik man, siguro hindi ganun karami. Puwera na lang, 'di ba? Kung manganganak pa uli sila, kung magpaparami na naman ngayon. 'Di ba? At saka daming problemang nangyayari ngayon sa bansa natin. Isunod pa natin diyan yung mga nawawalang bata. 'Di ba? Dapat nga yan nawawalang bata, binibigyan ng solusyon ng gobyerno yan. Hindi dapat pinapalusot yung mga ganyang problema. 'Di ba? Malaking problema yan. Marami pang problemang kinakaharap yung bansa natin ngayon na hindi naman natin ganong naranasan kay Tatay Digong. Ang naranasan lang natin kay Tatay Digong na mabigat na problema nun yung pandemic. 'Di ba? Pero hindi naman tayo masyadong dahil nga is hindi tayo pinabayaan ng ating presidente noon, yung dating presidente si Tatay Digong. Pagtaas ng presyo ng bilihin ngayon. Kung kayo po ay nag-file ng candidacy at sa mikropono, kasi pagkatapos nyo po mag-file, maglalahad po kayo ng mga plataforma, haharap kayo dito sa Ayan na naman, yung mga words of wisdom na sasabihin nila. Tatanungin kayo ng ilang mga gagawin ninyo o paglilinaw sa inyong mga ginawa. Kung wala po kayong sasabihin na tutugon dyan, no? Dagdag pa natin yung hindi nyo rin susolusyonan. Yung panggigipit sa mga Duterte, bakit pa namin kayo iboboto, di ba? Okay. Google po ay nag-invest, no, matapos pong ligawan ni Pangulong Marcos, nag-invest po na $1 billion ang Google sa kasawiang palad. Sa Thailand po nag-invest. So meron na po ang Google sa Malaysia, meron na po sa Singapore, meron na po sa Thailand. Napapaligiran na tayo ng investment ng Google. Wala lang po sa Pilipinas. Grabe talaga tong gobyernong to, hindi tayo maka-attract. Paano ka nga naman makaka-attract? Nababalitaan mo. Kumbaga, nag-invest ang Google dun sa kanila sa ibang bansa, pero tayo, hindi tayo nilalapitan ng investor. Paano nga naman tayo lalapitan ng investor? 'Di ba? Kung ganyan ang nakikita sa atin, sa bansa natin, awayan sa politika, partida na, wala pa tayong mga problemang mga bakbakan dito sa Pilipinas. Pero sa politika pa lang is matinding bakbakan na. Ang gulo-gulo. 'Di ba? Syempre iisipin nila magi-invest kami sa inyo. Problema nyo nga hindi nyo masolusyonan 'di ba? Tapos gagawa pa ng mga proyekto. Kaya baka magsasayang lang kami ng pera diyan. Ganun naman yung mga negosyante. Kailangan talaga is meron dapat akong makita na diyan ako uunlad. 'Di ba? Diyan mag-i-expand ang aming negosyo para mga ganun. Pero kung magulo yung isang lugar, 'di ba? Halimbawa, gusto kong magtayo dito sa lugar na to. 'Di ba? Kaso nga lang ang gulo. Daming magnanakaw, daming mga 'di ba? Maraming magulo, maraming nag-aanuhan. Sa tingin mo ba, kahit gusto niyo doon na magtayo ng isang negosyo, ma-attract pa kaya siya kung gano'n ang nababalitaan niya, kung gano'n ang nakikita niya? Syempre hindi na.
So maghahanap ka na lang ng lugar na patag. Yung wala gaanong gulo. Yung alam mong ikaw ang mananalo. Hindi sa Pilipinas kasi hindi nila makikitang ganun. Ang gulo-gulo. Kaya wag na tayo mag-expect na dadami yung investors natin. No? Panay atake ng mga hindi naman po mga bobong mga investors eh. Nag-aaral po 'yan. Ano ba tong Pilipinas? Kumusta bang kalagayan? Naku, ang pinaka-popular nilang anak ng presidente dati, pinaka-popular na vice president, pinakamalaking boto, tinitira ng mga tauhan ng presidente ng Pilipinas. Aba, magulo 'yan. Bakit tayo mag-i-invest diyan? Ganun po yung pananaw ng mga investors. Oo, kasi politiko sa politiko naglalaban eh. President, vice president, naglalaban. Samahan pa ng sasamahan pa ng speaker, sasamahan pa ng congressman, di ba? Ang gulo. No? Paisipin nyo, sayang lang i-invest namin dyan. Kung kayo-kayo, hindi kayo magkasundo. Di ba? Hindi tayo makakaakit niyan kung ganyan. Kailangan kasi ayusin muna natin yung bakuran natin, linisin natin kung ano yung kalat na kinakalat eh. No? Bago tayo mag-imbita ng mga bisita sa bahay natin. Mag-iimbita ka ng mga bisita dito sa bahay mo, pero napakagulo naman ng bahay mo, napakadumi. Sa tingin mo, pupurihin ba nila yung bahay mo kung marumi? Siyempre, bago mo sila ayain, kailangan ipakita mo na maging kaaya-aya yung makikita nila, yung mamamangha sila. Pag yung ganitong nakikita nila, hindi sila mamamangha. Mapapasay, what? Diba? Woo! Ganun ang mangyayari, diba? Pera po yan. Hindi po basta-basta yan. Yung akala nyo, walang epekto yung ginagawa nyong mga paninira kay Sara Duterte. Oh. Walang mag-i-invest sa atin. Kasi yun lang yan eh. Kumusta ba Pilipinas? Ano bang ang kalagayan niya? Si Manny tatakbo. Yung president at vice president. Mas malakas yung vice president. Kaya mahirapan tayo dyan. Tapos pinipersonal ng mga tauhan ng presidente. Pag ganyan po nakakarating sa investors, bakit sila mag-invest? Given pa yung mahalang kuryente, sobrang traffic, no? Panay corruption, wala talagang mangyayari. Walang investment kahit na anong ligaw mo diyan, di ba? Hindi po nadadaan sa tiyaga ng panliligaw 'yan. Pag minsan maganda babae nililigawan mo, hindi po 'yan madadaan sa kabutihang sa pelikula lang po nagaganap 'yun. Magandang babae na in love sa isang wag naman natin sabihin pangit, no? Hindi kasi kailangan pag ikaw nanliligaw ka, 'di ba? Minsan nga kahit sabihin natin, ako Sir Badong, wag mo nang daanin sa salitang pangit. Parang na lang, medyo kahit walang itsura, kahit wala siyang itsura, manliligaw siya ng maganda. 'Di ba? Hindi mo naman kasi siya pwedeng daanin sa yabang, sa forma, 'di ba? Madidismaya siya sa iyo, may ayabangan. Kumbaga pwede mo siyang daanin sa kabutihan. Pero yung sinisiguradong kabutihang hindi ka plastikan. Yung maipapakita mo sa kanyang maganda kung ano meron kang kalooban na gano'n. Na isa kang payapang tao. Diba? Mga ganun dapat eh. Yung karapat dapat kanyang pagkatiwalaan. Dapat ganun eh. Ipakita mo sa kanya na kapag ikaw nandito ka sa akin, mapunta ka sa akin, mapagkakatiwalaan mo ako. Diba? Kaso nga lang syempre, kung nanliligaw, halimbawa, tapos nakikita ng babae, basagulero, di ba? Ang lakas mang away, magulo ang buhay. Sa tingin ba natin, magugustuhan siya ng babae? Siyempre hindi. Di ba? Ang gusto kasing makita ng babae, kahit wala kang itsura, di ba? Basta ang kalooban mo maayos, payapa, tahimik. Yung kaya mong tumayo sa mga paa mo, kaya mo kong panindigan. Yun dapat. Di ba? Pelikula lang po yun. Pero sa tunay na buhay, yung maganda. Pero ngayon yung mga magaganda, hinahanap talaga mga pogi. Okay. Ayun, natating natong hayan ng video na nagbula kay Banat Kapanig TV. At syempre natong hayan natin yung video na yun na nagbula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.